Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Kuya Bong at ngayon ay nandito tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po namin kayo na isang magandang umaga ang ating pong listeners dito po sa Metro Manila. No? Nakikinig po kayo sa AWR 89.1. Binabati rin po natin ang ating pong mga tagapakinig dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, mabuhay. Oriental Mindoro, sa Dipakulaw, sa Baler, ganun din po sa Nueva Ecija, diyan sa Pampanga, sa Tarlac, yan, at saka sa Pangasinan. Yun, binabati rin natin yung ating pong mga listeners dyan sa Laguna, sa Cavite. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ngayon ay taglay-taglay natin ang buhay at kalakasan at patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Okay? So, ano po ba ang mga karaniwan na mga hinaing ng mga tao ngayon? Paano ako makaka-inspire ng iba? Oh, ang ganda 'no? Ganda po ng ating goal 'no? Bakit ang hirap kong intindihin ang iba? Ito naman ay medyo kakaibang tanong 'no? At paano dapat sumagot sa mga kaharap? At papaano ako magiging encouragement? Yan. Ikaw ba ay naghahanap ng magpupuno sa kawalan ng laman ng buhay mo? Yan, maging maayos ang lahat para sa iyo. Sa umagang ito, ating pong tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan. At ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Kayo po ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. So ano po ang topic natin sa umagang ito? Yan, empathy and active listening. O kaya kailangan po tayo merong empatya tayo at tayo ay kailangan nakikinig. Paano po ba gawin 'yon? Minsan tayo ay nag-iisip, hindi talaga tayo nakikinig. Minsan ang nangyayari ay, nagsasalita yung iba, iniisip naman natin kung ano yung sasabihin natin 'no, hindi talaga yung active listening. Ang ating pong text ay galing po sa James 1:19. Sabi po dito, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." No? Ang ganda po ng reminder sa atin dito sa aklat ni Santiago, no? James 1:19. Kailangan daw po tayo, mga minamahal, ang sabi dito po sa teksto, pansinin po daw natin ito. No? Ang dapat daw, bawat isa, ay maging mabilis sa pakikinig. Ibig sabihin, kailangan tayo na makinig palagi, active listening. Bakit ba tayo, ano ba ang dahilan kung bakit tayo dapat nakikinig? Alam niyo po, kapag kayo ay nakikinig, ay iniintindi niyo yung mga sinasabi ng iba. Hindi lang basta kayo ay gusto niyong sumagot, kundi iniintindi muna kung ano yung sinasabi ng iba. Minsan, kailangan po natin itong no, linawin. Kapag nagsasalita yung iba, at hindi natin naintindihan, kailangan linawin natin. Kailangan daw po na mabilis tayo, no, na makinig at mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Ano ibig sabihin? Huwag tayong salita ng salita. Minsan nakakainis din naman yung iba na butt-in ng butt-in. Hindi ka pa nga tapos magsalita, hindi pa nga naiintindihan yung sinasabi mo, butt-in na agad ng butt-in. So ito po ang advice sa atin dito sa Santiago 1:19, no? Kailangan mabilis tayo sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit, no? Huwag po tayong agad-agad nagagalit. Alam niyo po ang dahilan minsan kaya tayo nagagalit ay hindi po natin naintindihan. Merong mga pagkakataon 'no, naiinis agad tayo pero hindi pa pala natin alam yung context, yung mga bagay-bagay sa likuran ng mga pangyayari 'no. Pero 'pag naintindihan na natin parang nagco-cool down na tayo dahil, "Oops, mali pala. Hindi pala dapat ako magagalit." Dahil kapag naintindihan mo na pala yung isang tao ay wala ng pagkakataon na ika'y magalit dahil sa kayo ay nagkakaunawaan. So, ngayon, isulat niyo po natin 'no, sa inyong mga notebook yung ating acronym for the day, 'no. Ito po ay CARE, C-A-R-E, CARE. C, connect, A, acknowledge, R, respond, E,
encourage. Yan, okay. So tandaan po natin na care. Yan. So punta po tayo dun sa una na ang acronym natin sa word na care. C, connect with compassion. Kumonekta daw po tayo na merong habag, no? Compassion, no? At naintindihan po natin yan ang mga bagay na yan. Ang empatya po ay nagsisimula po ito sa tunay na pagmamalasakit, no? Dapat tayong makinig ng buong puso at ilagay po natin yung ating sarili sa kalagayan ng iba para maunawaan po natin ang kanilang mga karanasan. Yan po yung tinatawag nating put yourself into the shoes of others, no? Kapag atin pong inilalagay yung ating pong mga paa doon sa sapatos ng mga tao, ay naiintindihan natin kung bakit nila ginawa yun, naiintindihan natin kung bakit gano'n ang reaction nila, naiintindihan natin kung bakit gano'n ang mga naging desisyon nila. So napaka-importante, no? Connect with compassion. Kumonekta daw po tayo na meron po tayong habag sa iba. Sa Romans 12:15, isulat po natin, ang sabi po dito, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. No? Hindi naman po maganda na yung iba nagkakasiyahan, ikaw naman nakasimangot ka, no, Tobit. Ano ba yan? Bakit sila nagsasaya? Hindi naman dapat magsaya, mga ganun. O kaya naman, yung isa malungkot pero ikaw sayang-saya ka naman, no? At hindi mo naintindihan kung ano nangyayari, bakit malungkot. So napaka-importante po na kailangan ay maging sensitive din naman tayo doon sa mga kalagayan at mga experience ng iba. Romans 12:15, maggalak daw po tayo kasama ng mga nagsasaya, no? At magdalamhati tayo kasama ng mga nagdadalamhati. Huwag po tayong salisi, no? Huwag yung opposite. Napakahirap po ng ganyan. Dahil sa ang ating Panginoon, binibigyan tayo, no, ng advice sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagsisimpatya sa mga tao at naintindihan po natin sila po ay yung kalooban nila ay gumagaan dahil sa kapag lumapit tayo sa kanila na sila po ay nagdadalamhati at tayo rin naman na ipinapakita natin na nalulungkot tayo ay gumagaan yung kanilang pong mga kalooban. Okay? So yan po ang Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ang sabi naman po sa Colossians 3:12, ito po ay sulat sa atin ni Pablo. No? Sabi po niya, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dahil po tayo ay hinirang ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay mahal ng ating Panginoon, tayo ay banal, no? We are a holy people that God loves, ay isuot daw po natin o damtan natin ang ating pong mga sarili ng kahabagan. No? Kayo po ba ay madaling nahahabag kapag meron kayo nakita ng mga tao na sila po ay nalulungkot o sila ay may mga problema, nahahabag po ba tayo? Isuot daw po natin ang pagiging mabait, no? Ang kabaitan. Lalong-lalo na isuot daw po natin yung pagpapakumbaba, yung kahinahunan at yung patience, yung pagtitiis, no? Dapat po ay matiisin po tayo. Kaya nga po, kung gusto talaga nating mapakita na tayo po ay mga anak ng Diyos, na mahal ng ating Panginoong Diyos, kailangan rin naman mahabagin tayo. Kung may mga tao na sila po ay nangangailangan ng tulong, mahabag po tayo sa kanila. Yan. Maging mabait po tayo sa kanila. At ganoon din po, no? Tayo po ay maging mapagpakumbaba. No, minsan lumalabas, no, tayo ay yung mga road rage, yung diyan sa pag nagda-drive, no? Nakat lang ng konti, nagagalit tayo. Nagagalit na nila. Minsan susunod natin, ikakat natin sila hanggang sa mag-aaway na at maraming mga pwedeng mangyari. Kaya napaka-importante, no? Maging mapagpakumbaba tayo. Yan. At magnanais tayo na maintindihan yung iba, no? Kailangan mahinahon din sa pakikipag-usap, no? At tayo po, mga kaibigan, ay kailangan na
patuloy na maging open sa discussion. Intindihin po natin yung iba. Siyempre maging matiisin po tayo. Ang ganda po ng advice po sa atin ni Pablo dito sa Colossians. Ang sabi po ni Alfred Adler, isa pong writer, empathy is seeking with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Ang ganda po, no? Kapag tayo po daw may empatsya, no? Yung empathy, tinitingnan po natin ang mga bagay-bagay sa mata ng iba. Nakikinig tayo sa tenga ng iba at nakikiramdam tayo sa puso ng iba. Bakit po dapat nating gawin ito? Minsan kasi yung background po natin ay iba doon sa mga tao na nakakaranas ng problema. No? Maaaring sabihin natin na simple lang sa atin yung problema ng iba. Pero sa kanila, mabigat na po yun. Kaya wag po nating basta ibaliwalain. Okay? O i-brush aside yung mga feelings ng iba dahil sa maaaring sila po ay first time nilang makaranas ng ganung bagay at sila po ay talagang nagdadalamhati. Importante po yun na gamitin po natin yung mata ng iba. No? Hindi po kukunin natin yung mata ng iba, ilalagay natin sa ating sarili, kundi iintindihin po natin kung saan nanggagaling yung mga tao na yun. Ano ba yung background nila? Baka mamaya ang background nila ay sila po ay namolestya o kaya naman sila po ay nabully, no? At napakahirap po ng mga ganyang mga history sa buhay. Kaya pag may dumating na problema, ay talagang mabigat talaga sa kanila. Ang sabi naman ni Leo Buscaglia, no? Leo Buscaglia, too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. No? Minsan daw po talaga, no? Minsan parang hindi natin pinapansin. Dahil minamaliit natin yung kapangyarihan ng isang paghawak, no? O hawak, tapik dito sa balikat. Minsan, kailangan lang pala ng tao ay yung ngiti natin. Ang kailangan nila ay tayo po ay mag-aliw sa kanila sa ating pagsasalita. O minsan naman, kailangan lang nila ng makikinig, no? Na sila po ay magsasalita magkukuwento na magkukuwento. Ang kailangan lang nila may makikinig, no? At minsan, no, doon sa mga maliliit na kilos natin ng pagmamalasakit, ay ito ang nagiging paraan para mabago ang buhay ng tao. Kailangan po tayo maging sensitive doon sa mga feelings, yung feelings naman ng iba. Okay? So yan po yung una, C, doon sa ating pong word na care. Yan. Ang sunod po ay A, acknowledge their feelings. No? Huwag po nating baliwalain yung kanilang mga damdamin. Kailangan po ay kilalanin po natin. No? Kailangan yung nararamdaman ng ibang mga tao ay atin pong dapat na marinig. No? At atin po itong tingnan na ito ay may katotohanan. At pagkilala po natin ng kanila pong madamdamin, ito po ay lumilikha ng ng ligtas na puwang, no, sa ating pong komunikasyon. Yan. Kaya nagiging bukas, no, yung ating pong communication at nagkakaroon tayo ng understanding, naintindihan po natin yung iba. Sa Galatians 6:2, ito po ang sabi, carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. No? Yung po pala ang gusto ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo po ay magtulungan sa pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa. No? Dahil ito ang gusto ng ating Panginoon, ninais niya na tayo ay magtulungan, yun po ang dapat nating gawin. Because ang ating Panginoon, siya yung ating pong naging example. Pumunta siya po dito sa mundong ito para tayo po ay tulungan, iligtas sa ating pong mga pagkakasala. Biro nyo, binata niya ito ng mag-isa. Siya lang ang nagbata
ng ating pong mga kasalanan at siya po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Ang kailangan po, ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo rin naman, tumulong tayo sa iba. May mga tao na hindi pa nila kilala ang ating Panginoon, hindi sila makalapit sa ating Panginoon. Tayo naman po yung magiging kamay, magiging puso, magiging paa, at magiging bisig ng ating Panginoon para ipamala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa Job 2:12, ito po ang sabi, "Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was." Yan po minsan ang mga kaibigan, no? Talagang nararamdaman po nila yung sakit. Etong sa Job po ay nandun siya, etong si Job ay nagkasakit at talagang napakabigat ng naging ano ni Job, mga problema ni Job, no? At siya po ay nakahinto lang doon. Pero yung mga kaibigan niya ay lumapit po sa kanya para makiramay at para po siya ay i-reach out, no? Yan din po dapat ang ginagawa natin, mga kaibigan. Kapag meron tayong mga nakikita mga kasama po natin, mga kaibigan natin na mayroong mga problema, let us reach out to them, no? At para po sila ay maibsan naman ang kanilang mga kahirapan sa puso, no? I-acknowledge po natin yung kanila pong mga nararamdaman. Isang quotation, no, ang nagsabi, "Sometimes the most important thing you can do is just listen." Oh, yan po, no? Minsan talaga, no, pupunta kayo sa mga namatayan, ang ginagawa niyo lang ay nagtatanong lang po kayo, tapos nakikinig lang po kayo do'n sa kwento. At yung nagkukuwento naman, 'no, ito po ay isang process na kapag kayo kinukuwento ninyo yung inyong karanasan, kinukuwento ninyo kung ano yung mga magagandang mga nangyari kasama nung, ah, ah, na namatay o kasama nung mahal mo sa buhay na, lumisan. Yan po ay minsan, 'no, ito ay, nakakabigay ng kagaan ng loob kapag meron kang nakikita na may mga tao na nakikinig, 'no, nakikinig sa iyong experience, sa iyong mga nararamdaman. Kaya nga, tandaan po natin, sometimes the most important thing you can do is just listen. Hindi niyo na kailangang magsalita. Pero mas malaki ang tulong na inyong nagagawa kapag kayo ay nakikinig. Si Ernest Hemingway ay nagsabi rin naman, "When people talk, listen, listen completely." Oh, most people never listen, no? Ang ganda ng binanggit dito ni Ernest Hemingway. When people talk, listen completely. Kapagka daw meron daw pong nagsasalita na mga tao, makinig tayo ng lubusan. Marami daw po ngayon na mga tao ang hindi na nakikinig, no? Marami silang laman sa isipan nila at ang sinasabi nila ay, "Bakit ako pa mali? May problema rin lang din ako. Bakit ko pa iintindihin yung problema mo?" 'No, ganyan po minsan. Pero kapag tayo po ay punong-puno ng pag-iibig ng ating Panginoon, we try to listen and, we become help to the people who are in need. Okay? So, yan po yung A, acknowledge their feelings. Okay? Punta tayo doon sa R, respond thoughtfully and with patience. No? Tumugon daw po tayo na nag-iisip. Wag lang basta tumugon. Oh, minsan parang hindi natin iniisip yung sinasabi natin, basta tumugon lang tayo na parang we don't care about anything, no? Kailangan daw po tayong maging matiyaga. Minsan kapag ang isang tao ay may problema, minsan paulit-ulit na lang 'yan, no? Wag po natin silang barahin, "Ay sinabi mo na 'yan, ito you go on, ano pa bang sinabi?" Minsan gano'n ang nangyayari, no? Wag natin silang barahin, wag natin silang suplahin, kundi tayo ay tumugon na nag-iisip kung ano yung ating isasagot na makakatulong dun sa tao at maging patient tayo, 'no? Kapag kayo ay namomroblema, talagang minsan hindi na natin naiisip yung ating sinasabi, minsan nasabi na pala natin, uulitin natin. Lalong-lalo na kapag may lamay, 'no?
Yung hirap na hirap po, alam niyo minsan na naisip natin na, sige i-record mo na lang yung sasabihin mo para 'pag may dumating, i-play mo na lang yung recording. Minsan nakakatawa yung ganyan. Pero, nakakatulong po kasi na kapag ipinakita natin na tayo nakikinig and we are patiently listening to the person. Okay? Yung Proverbs 15:1, ito po ang sabi, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." No? Oo, talagang kailangan po pala na sa ating pong buhay ay malumanay ang ating pong pagsagot. Dahil kapag malumanay ang sagot mo ninyo, nakakapawi po ito ng poot. Eh, pero kapag kayo ay, nagsalita ng masakit na salita, matalim na mga salita, lalong pumupukaw yung galit, 'no? Kaya napakaimportante, tayo ay maging gentle, 'no, sa ating pong pagsagot. It turns away wrath, 'no? Sa Ephesians 4:29, eto po naman ang sabi, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." No? Wag daw po tayo ah, pumayag na ang lumalabas sa ating pong mga bibig ay mga masasamang mga salita. No? Kundi gamitin lang po natin ang mga salita na makatutulong at makapagpapatibay doon sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na makakatulong sa kanila pong mga pangangailangan, okay. At eto po, kapag eto ang ginagawa natin 'no, it will benefit, makikinabang po yung mga nakikinig. Ang ganda po 'no, ang mga pangako sa atin ng ating Panginoon, mga advice sa atin sa ating Panginoon. Let us not, focus on, talking about unwholesome talk. Yung mga bagay-bagay na mga walang kakuwenta-kuwentang bagay, kundi atin pong gamitin yung mga salita na makakatulong sa ating pong kapwa. Okay. Ang sabi naman ni Stephen Covey, "The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply." Yan po ang nakakalungkot 'no. Hindi tayo nakikinig pero, ano tayo gusto natin na magsalita na lang ulit. Nagsalita tayo ngayon tapos parang may narinig lang tayong isang word, gusto na natin magsalita ulit 'no. Yan ay isa sa mga hindi magandang nangyayari sa atin. Si Doug Larson ay nagsabi rin naman, "Wisdom is the reward you can get for a lifetime of listening when you'd have preferred to talk." Ang katalinuhan daw po 'no, ang karunungan ay ito po ay gantimpala na nakukuha natin habang buhay sa pakikinig 'no, kahit gustong-gusto mo ng magsalita. Yan po ang kailangan po natin. So yan po yung, respond thoughtfully at ang panghuli ay encourage and support 'no. Ay hikayatin po natin sila at, magbigay tayo ng encouragement sa kanila at suportahan po natin sila. Ang tunay po na empatya kasi ay humahantong sa encouragement 'no, at, eto pong pagtulong natin sa iba at, nagpapagbibigay ng pag-asa at lakas sa magitan ng ating pong mga salita at yung presence 'no, po natin ay nagdudulot po ito ng paggaling at kagalingan sa kanila at sila po ay naipapanumbalik sa kanila pong mga lakas. So 1 Thessalonians 5:11, "Therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing." 'No? Kailangan po natin na palakasin ang iba sa kanila pong mga kalooban at patibayin po natin sila. Sabi naman sa Hebrews 10:24-25, "And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another." No? Isaalang-alang po natin yung mga kung papaano tayo nagsasalita o inuudyukan natin yung bawat isa sa magitan po ng pag-ibig at sa mabubuting gawa.
Sabi sa isang quotation, "A word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success." No, tama naman. Kapag ang isang tao ay nalulungkot, ang isang tao ay may problema, yung isang salita natin na ma-encourage sa kanila ay mas mabuti pa ito kaysa yung maraming mga tao na pumupuri sa'yo kapag ikaw ay either nanalo o ikaw ay naging successful. Si Plato ay nagsalita rin, "Be kind for everyone you meet." Okay? Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. No? Ang ganda po ng sinabi ni Plato. Maging mabait daw po tayo. Dahil lahat ng tao na makakasalubong natin ay lumalaban sa isang mahirap na laban. O, lahat po tayo ay mayroong mga problema. Lahat tayo ay lumalaban sa ating pong buhay. Kaya kailangan po ay, maging tao, naging nilalang tayo na nagbibigay ng encouragement sa iba, okay. So ang empatya po at ang tibong pakikinig ay sumasalamin sa pag-ibig natin kay Kristo. So ano po yung acronym natin ulit? CARE, 'no, C, connect with compassion. A, acknowledge their feelings. R, respond thoughtfully and with patience. And E, encourage and support. No? Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan na gawin ang mga bagay na ito. Tayo nawa ay mangako. No? Mangako tayo na tayo ay matututo na makinig ng buong puso doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin. Ipamalas po natin sa kanila yung pag-ibig natin, i-encourage po natin sila sa lahat ng kanila pong kalungkutan. At sana po ay may empatya tayo na ibigay sa kanila ang ating pong lahat ng magustong sabihing magaganda at makakatulong sa kanila. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa amin pong nabasa at narinig na mga pangako ninyo sa banal na kasulatan. Panginoon, kung may mga problema man ang mga tao sa amin pong paligid, magkaroon nawa po kami ng empatya sa kanila at patuloy nawa po na makinig kami, no, ng aktibo sa kanila dahil alam po namin marami ang mga may problema, pero ito po ay naiibsan kapag kami mga taong nakikinig. Patuloy po namin inilalagak ang aming pong buhay sa inyo. Samahan po kami sa aming pong buhay at kayo nawa po ang maging sentro ng aming pong pagkilos dahil kayo ang nagmamahal sa amin. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, no? Tayo po ay nagpapasalamat na kayo ay kasama natin dito sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod po natin pagkikita dito po sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga at pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon.